Sa iba pang balita, umaksyon na rin ang Department of Foreign Affairs upang hindi makalabas ng bansa ang tinatawag na high-risk convicts. Reaksyon ito ng DFA sa pagkakapuslit sa bansa ng magkapatid ng dating Palawan Governor Joel Reyes at Coron Mayor Mario Reyes. Narito ang report ni Senior Correspondent Aljo Bendijo. Habang hinihintay ang resulta ng investigasyon kasunod ng pagsasampa ng kasong administratibo at kriminal sa mga taong nasa likod ng pagkakapuslit palabas ng bansa nina dating Palawan Governor Joel Reyes at Coron Palawan Mayor Mario Reyes, mas lalo pang paigtingin ng DFA ang sistema nito upang hindi na mabago ang security features nito at magamit uli sa legal na paraan ang mga ini-issuing pasaporte at tanging mga authenticated passport holder lamang ang makapagme-may-ari nito. Mas maganda o mas secure katulad kung ihahambing ito sa mga dating passport natin. Katulad ng chip na basa baho yung chip na sa passport na inissuean sa taong ito ba'y tumutugma sa data page o sa iba pang digital features ng e-passport. So, kailangan po natin kompletuhan ng pagsusuri dito sa bagay na ito. Ang magkapatid na Reyes na manoy mastermind sa pagkakapatay kay Doc Jerry Ortega ng Palawan ay pinaniniwalaang nagtatago sa Thailand na nauna nang napaulat na tumungo muna ng Ho Chi Minh City sa Saigon, Vietnam. Target ngayon ng mga otoridad na ipadeport pabalik dito sa Pilipinas ang magkapatid na Reyes sa tulong ng Interpol. Nakapuslit si Reyes gamit ang tampered passport sa pangalang Joseph Limpe kung saan ginamit nito ang ibang data page na naglalaman ng larawan ng gobernador gamit ang ibang pirma. Hinikayat naman ng DFA ang mamamayan na isoli sa DFA kung may duda tungkol sa authenticity sa mga passports upang makaiwas sa mabigat na multang 60,000 pesos to 150,000 pesos at pagkakakulong ng 15 taon. Sa ngayon, kinansila na ang passport ni Pet Reyes kasunod ng pagsasampa ng kasong paglabag sa passport law ni Micaela Ortega, anak ng biktimang si Doc Jerry Ortega. First of all, umiwas sa fixers. Huwag hong lumapit sa fixers. Gumamit po ng mga tamang dokumento na nagpapatunay na ito ang identity natin. So, kailangan nga magpresenta ng mga dokumento katulad ng birth certificate at supporting documents para sa pag-apply ng passport. Siyempre, kailangan tayo makipag-coordinate closely sa mga concerned agencies katulad ng BI at sana mabigyan po ng support ang BI sa pagkuha ng biometric equipment para lalong mapapatibay ang kanilang pagganap ng kanilang mga tungkulin sa opisina. Para sa Telebisyon ng Bayan, ang Joe Bendijo.